Ang sosyedad at wika ay dalawang mahalagang bahagi ng ating buhay. Ngayon, ating pag-uusapan ang tungkol sa ugnayan ng sosyedad at wika. Pero bago ang lahat, atin munang alamin kung ano nga ba ang sosyedad at ano ang wika. Ang sosyedad ay isang grupo ng mga tao na may mga relasyon at interaksyon sa isa't isa. Ang wika ay isang sistema ng simbolo, mga tunog at mga kaugalian na ginagamit ng mga tao upang magkomunikasyon sa isa't isa. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Ito ang paraan natin para makipag-usap sa isa't isa, para magbahagi ng kaalaman, at para maipahayag ang ating sarili. Ngunit ang wika ay higit pa sa simpleng mga salita. Ito ang salamin ng ating kultura, ng ating kasaysayan at ng ating pagkakakilanlan. Ang wika ay nagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang tao o grupo. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin kung sino tayo, kung saan tayo nagmula, at ano ang ating mga paniniwala. Ang wika ay hindi lamang paraan ng pakikipag-usap. Ito rin ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at tradisyon. Ang wika ay nagpahintulot sa mga tao na magkaisa at magtulungan. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng isang wika, naintindihan natin ang isa't isa. Nababawasan ang mga hadlang at mas madaling magtulungan. Ang wika ay isang mahalagang instrumento para sa pagpapalaganap ng mga ideya, para sa pagbuo ng masamahang panlipunan, at para sa pagkamit ng mga karaniwang layunin. Ang wika ay patuloy na nagbabago. Sa isang pandaigdigang mundo, nakakapekto ang globalisasyon sa mga wika at lumilitaw ang mga bagong variety o wikang pinaghalo. Ang mga bagong teknolohiya ay nagpapalawak ng ating kakayahan sa paggamit ng wika at nagbubukas ng mga bagong paraan ng pagpapahayag at pakikipag-ugnayan. Sa kabila ng mga pakinabang, mayroon ding mga hamon na kinakaharap ng mga tao dahil sa wika. Nauuso na naman ngayon ang mga pabaligtad na mga salita lalo na sa mga kabataan. Nakikita ito lalo na sa social media. Pero may babala ang Komisyon sa Wikang Pilipino ukol dito. Si Gerald Tagbo sa detalye. Lodi para sa salitang idol, petmalu para sa salitang malupit, werpa na ibig sabihin ay power at orb na ang ibig sabihin ay bro. Ilan lamang yan sa mga binaliktad na salita na patok ngayon sa mga millennial at gamit na gamit sa social media. Kaya minsan may ilan ang magpapakamo talaga ng ulo kung saan ba galing at sino ang nagpasimula ng mga salitang ito. Malaki ang pagtataka sa una ng mga magbabarkadang ito nang una nilang makita sa social media ang mga binaliktad na salita. Hindi po yun yung usually na ginagamit na salita sa pang araw-araw nating pamumuhay. Kaya parang nakakapagtaka po na, ay ano ba yung word na yun? Para sa Komisyon sa Wikang Pilipino o KWF, patunay lamang na buhay ang wikang Pilipino, bunsod ng usang pagbabaliktad ng mga salita. Noong unang panahon, uso na rin ang pagbabaliktad ng mga salita na layong ilihim sa isang grupo ang kanilang pakikipagtalastasan. Dekada 70, pumatok na rin sa madla ang paggamit ito, dala ng hippie culture. Para masasabi natin, evolution na rin ng ating wika. So,
dapat hayaan lang natin, ano? At para mas makilala at maunawaan ng kabataan ng wikang Pilipino, isang exhibit ang isinagawa kung saan ipinakita ang iba't ibang yugto na kasaysayan ng ating wika. Tampok rin dito ang 25 huwarang tekstong Pilipino na nakatulong sa pagpapaunlad ng wikang pambansa. Ayon sa national artist na si Virgilio Almario, nakahanda na ang wikang Pilipino sa panibagong antas ng diskurso. So hindi na sa panitikan lamang ang nagiging silbi ng ating wika. Gusto namin ito ay maging kasangkapan upang ipaliwanag ang iba't ibang uri ng karunungan na kailangan ng mga Pilipino. Panawagan ng KWF sa mga kabataan na huwag lamang humangga sa paggamit ng usong baliktad na salita, kundi tuklasin rin ang mga dialekto at ipapangwika sa Pilipinas. Iti lalo't may mga salita sa ibang bahagi ng bansa ang tila endangered species na o malapit nang mawala. Kaunting-kaunti talaga yung sa ginagamit sa pasulat na paraan, lalo na sa mga komunidad. Kasi halimbawa, maasa na lang sila halimbawa sa isang dominanting wika mula sa riyon at yun ang ginagamit. Wala silang mga teksto. Hindi nila ito na i-record eh. Hindi sila nakagawa ng mga kwento. Nakakaligtaan na ito. Mahalaga umanong matutunan at tuklasin ng kabataan na iba pang wika sa bansa upang mapreserba ang kultura na isa sa mga sangkap ng pag-unlad. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm 1U25.